Ano? Ikumpara nyo daw po Kumpara niyo po yung Duterte administration at ni saka BBM. Marcos administration. Ang layo naman kapatid. Ano po? Hindi pwedeng iambing eh. Kasi unang-una, ang Department of Migrant Worker na ipinaglaban namin. Ayan ang PUA yun. DMW na yan. Yan, DMW na. Ha? Dahil kay Pangulong Duterte yan. Nagkaroon tayo ng Republic Act 11641 created as a migrant workers dahil kay Pangulong Duterte. Hindi po yan sa administrasyon ni BBM ha. Sa administrasyon po yan ng Pangulong Duterte. At kami po bilang isang OFW, ex-OFW po, ay umingi dyan kay Pangulong Duterte. At napakagaling ng Pangulo na to eh. Bago siya bumaba ng kanyang termino, kinirate niya ang Republic Act 11641 at nagkaroon kami ng ayan na ngayon. Department of Migrant Worker. Actually, Department of Overseas Filipino Worker yan. Binago lang ng mga sinatong. Binago. Kasi hindi naman talaga kami migrant eh. OFW. Napakalayo po niyan kahit i-googles nyo ang meaning ng migrant at saka ng OFW. Ang migrant po lumalabas ng bansa without contract. Wala po yung job order. Wala pong contract. Walang working visa. Lahat po sila lumabas ng student visa, business visa, marriage arrangement, ganun po. Mga business visa, ganun lang po sila. Yun po yung migrant. Kami po, worker talaga, 2 years contract, may pinipirmahan kontrata. Nagpipidos po kami, meaning of pidos, pre-departure orientation seminar. Bago po kami lumabas ng bansa, meron po kaming orientation at seminar tungkol dun sa kultura at pamumuhay ng bansang pupuntahan namin. Yun po yung tinatawag na PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Ngayon po meron pang TESDA, yung NC2, bago ka makalabas, yun na po yun. Kaya ang OFW, malaki po ang pagkakaiba. Kaya nga, next move, ipapa-amend namin yan. Hindi po kami papayag na mananatiling DMW yan. Sir, kayo po isang OFW. Yes. Ano po masasabi nyo na yung naiya sa Bourse Airport na naman? Kaya nga di ba nabanggit ko kanina, binenta yan. Bakit binenta? Hindi dapat ibenta yan. Alam nyo to mga kababayan ko. Nagtataka ako sa ibang kababayan natin, hindi sila nasasaktan eh. Alam nyo ba na kapag may binibentang government property o government owned, pag-aari po natin yan. Correct. Tayong mga mamamayang Pilipino, tayo po ang tunay na may-ari niyan. Kaya once na binibenta ng Pangulo o ng gobyerno yan, dapat tayo nasasaktan. Kasi diyan na pupunta ang ating mga buwis, ating mga tax. Ngayon, ang tanong, private na yan. Hindi na po kontrolado ng gobyerno yan. Kapag gumawa ng batas ang Ninoy Aquino International Airport, nang naaayon sa kanilang batas na lang o memorandum nila, wala na pong interfering ng Pangulo. Kasi private na po. Kaya kung magtataas man sila ng night parking, karapatan po nila yon dahil pinili na po nila ang airport natin. Kaya ang magsasuffer po niyan mga pasahero. Tayong mga airplane user, yung gumagamit ng eroplano, yung mga OFW. Kaya yung tanong mo kabayan, masakit sa akin na nabenta yan. Dahil walang Pangulong nagangad na ibenta yan. Pinalanuang ibenta rin ni Noynoy yan. Pero hindi nagtagumpay dahil nakita ni Noynoy na maraming Pilipino o OFW na pumapalag. At si Noynoy kahit ganyan nakinig. Pero ngayon nagtataka ako, bigla na lang nabenta. Sunod-sunod na yan. Lahat na ng airport magiging private. Tandaan nyo to. Iiwan ko sa inyo salita na to. Lahat ng airport natin ngayon magiging pribado na yan. Isa-isa na yan. Maggagayaan na yan. Kaya magiging negosyo na. Wala na yan ang tinatawag na no public interest but private o business interest. At saka yung pagbibenta mo, ibig kong sabihin niya na nalulugi naman. Pag sa isang business, nalulugi na. Pero sa katunayan, hindi yan nalulugi. Hindi nalulugi yan. Pwedeng gawin nilang dahilan yung nalulugi para magkaroon sila ng karapatang ibenta. Yun lang yun. Hindi po nalulugi yan. Saan ka naman nakakita na minuminuto may lumilipad na eroplano?
Ang ibig ko pong sabihin, yung parang sa Pilipinas, di ba parang nire-represent niya yung airport natin. Oh. So pag once na bininta niya sa private property, ibig sabihin yung government natin ay nalulugi or sumisave lang na. Kasi nagbibenta na sila ng property natin eh. Hindi yun. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo na nalulugi. Gusto lang nila talagang ibenta dahil gusto nilang pagkaperahan. Ganun lang po yun. Wala pong nalulugi. Pwede nilang gamiting reason out na nalulugi. Yun ang gawin, yun ang tamang sabihin ko. Ginagawa nilang dahilan na nalulugi para magkaroon sila ng reason out na ibenta. Kasi hindi talaga papayag ang mga mamamayan yan na ibenta mo lang basta-basta. Kaya lang ito nangyari na to, biglaan to, benta kagad eh. Wala nang public consultation. Walang public consultation tungkol dyan sa pagbebenta ng Ninoy Aquino International Airport. Walang public consultation. Sir, excuse me po. May palagay po ba kayo ano kung sa tingin nyo bakit pumuntikan na mga panos ni Tatay Digong si Joke lang yun. Joke lang pala. Alam nyo yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Ito lang yan eh. Ito lang yan bro. Kung i-analyze mo ha. Kasi yan, hindi naman basta lang yan ginawa in body language eh. May purpose si Pangulong Duterte dyan. Ganito lang yan. Kung iniinis ng Quadcom si Pangulong Duterte, iniinis niya lang din ang Quadcom. Laruan lang yan. Alam nyo, matalino si Pangulong Duterte. Pag nalaman nyo yung diskarte, napakatalino, napakagaling. Magaling si Pangulong Duterte. Ano niya lang yun? Parang gumawa lang siya ng isang bagay na para ma-interrupt lang yung mga seryosong nanunood. Kasi masyado na seryoso eh. Marami na nagbubulong-bulungan. Kaya ginawa niya, dinistract niya rin. Joke lang yun. Joke lang niya yun. Hindi niya magagawa yun. Ano lang, sino ba namang gagawa nun, di ba? In kaso, kitang-kita doon na nag-react si Trillanes. At meron ka pang naita sa likod. Kung nagtataray. Nakita niyo yun, yung may nagtataray na babae. Body language lang yun. Mata lang. Nagkatabi si Pag-ilipan tsaka si sana magkalaban sila. Matalino si Pangulong Duterte, hindi nila kaya yan. Naniwala kayo, hindi nila kaya. Ano yan, kapatid? Si Pangulong Duterte na magkalaban sila, nagtapon talaga sila. Yun nga yun eh, iniinis nga nila si Pangulong Duterte kasi ang gusto nilang mangyari kay Duterte, mainis. Dinidistract nila yan eh. Siyempre ikaw, may ano ka, meron ka nakaraang hindi maganda sa katabi mo, parang distracted ka eh. Distracted ka, pero hindi na-distract si Pangulong Duterte doon. Mas natuwa pa nga siya doon. Sir, ano po masasabi niyo dun sa pagpunta ni PP Sara sa pagdinig ng kanyang tatay sa Ang alam ko, nagpunta si VP Sara doon dahil meron ding nagaganap na hearing yata sa kanyang ano. Pangalawa, talagang gusto niya ring ipakita yung suporta niya sa kanyang ama. Isa na rin yun. Pero meron yatang coincidence, meron din yata siyang aatinan doon. Tapos yun na nga, suporta niya rin sa tatay niya. Maganda nga yun. Ako sir, may isang katanungan. Ngayon pong kung kayo ho ba ay updated doon sa LRT1 from Baclaran to Cavite, ano? Ngayon po ay nasimulan itong LRT1 from Baclaran to Cavite panahon ni Tatay Digong. Oh, Okay, at ngayon po ay magbubukas na ito. Sa inyong palagay bilang isa ho sa mga netizen, sino ba talaga ang dapat pasalamatan ngayong magbubukas ng LRT1 from Baclaran to Cavite? ang dapat pasalamatan kung sino ang author. Kung sino talaga ang nagsimula nun. Kung sino talaga yung nag-propose nun. Ngayon, dahil nga pumasok na yung administrasyon, dahil yan, na-stop yan eh. Tapos nagpalit ng administrasyon na ni BBM. Ito para sa kaliwanagan. May pondo po yan. Naka-prepared po ang pondo niyan. Dahil bawat project po, meron po tayong tinatawag na completion of project. Completion of contract. Naka-estimate na po yan kung magkano ang halaga. Matapos mo hindi, andyan ang pera. Get or no get? Ibig sabihin, magpalit man ng Pangulo, ang pondo nandyan na. Nakuha nyo mga kaibigan? Dahil meron po yung completion of project. Yung completion of project po, matapos mo o hindi. Kasi pag sinabing completion of project, halimbawa, sinimulan ng year 2022, halimbawa lang ha, sinimulan ng year 2018, halimbawa,
Sinimulan ng year 2018. Sino ba yung 2018? Si Pangulong Duterte, di ba? Yeah. Hindi 2018 tapos ang completion ng contract o completion ng project is 2024. Pumasok na kay BBM. Nakuha nyo? Yes. Pero hindi manggagaling pa sa pondo ni BBM yun. May pondo po yun. Hanggang 2024 po ang pondo nun. Yan po additional knowledge po para sa ating lahat. Meron po yan, meron po yang meron po yang sapat na pondo para sa kabuuang proyekto. Kaya matapos o hindi, may pera yan. Unless may pumasok na bagong administrasyon tapos ginalaw ang pondo at naubos, hindi na po problema ng nakaraang Pangulo yon. Pero kung ang tanong ay sino ang dapat pasalamatan, 101% ang dapat pasalamatan ay si Pangulong Duterte. Sir, follow-up question po. May mga nakikita po ba kayo ng mga bagong proyekto ng administrasyon ni Marcos na yung mga pagtutuloy sa mga nasimula ni Pangulong Duterte? Total, yun naman ang sabi nila, di ba? Itutuloy nila ang nasimula ni Tatay Digong. Tama. Wala. Kung yung airport nasa Bulacan, hininto eh. May project din sa Bulacan, hininto yun. Project din ng Pangulong Duterte. Hininto po yun. Hindi po tinuloy. Ang tanong eto, paano naman po yung mga structure doon na nagawa na? Konti na lang yun, tapos na eh. Ano yun, mabubulok na lang. Sayang ang pondo na ginamit doon. Ngayon ang tanong, eto, nakasakan yung natitirang pondo para doon. Di ba? Dapat may refund or meron dyan transparency liquidation report nung nagastos. Dapat.